Magandang hapon po sa inyo lahat. Taas ang kamay na nagmamahal sa bayan! Papasalamat kami, ako, sa pagpunta nyo rito, sakripisyo at paninindigan para sa bansa. Kakaunti na po ang taong ganyan ngayon. Maraming natatakot dahil yung gobyerno nananakot. Sinasabi ni Attorney Jimmy kanina, wala kang kasalanan, pagbibintangan ka ng kasalanan. Oh, maganda boss. Ngayon, kahit bawal, pwede na akong gawin. Paulit-ulit. Yan, pasok konti boss. Yan. Nakita natin, nang-aaresto ng tao, walang valid warrant. Okay na ba? Okay na ba guys? Nakikita natin na bawal mag-knockout, bawal ang pork barrel. Okay ba sa'yo? Upload mo, okay ba? Ginagawa pa rin. Ha? Sa'yo? At kahit araw-araw natin silang hinihiya sa media, sa social media, hindi sila tumitigil dahil ang kakapal ng kanilang mga mukha. Okay, wala. Bagsak. At ngayon, binitawan ko kanina. ang mga tao nagrarally na, Naintindihan? Bagsak. lumalabas na, ang titigas pa rin ng mga mukha at puso, at sinasabi Same kami niyan. na tayo daw ay nagrarally para sa gobyerno. Sino ba ko pumunta rito para magbayan ng pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno? Asa ka man? Wala! Kaya tayo naririto ngayon dahil yung pera na ating binabayad sa buwis, ginagawa nilang pork barrel, tapos ilalagay sa mga ghost project at pagkahati-hatian para sila yumaman at tayo naman malunod sa baha. Natuklasan natin ito nung ang Pangulong Marcos magsabi na 5,500 flood control projects na ang kanyang naipagawa. Kinabukasan, nagalit ang Diyos, nagpadala ng ulan, bumaha. Kaya tayo nagagalit dahil nasa napunta yung daan-daang bilyong pera na dapat ipinagpagawa ng mga flood control sa mga proyekto napunta sa kanilang mga bulsa. At ngayon, yung pinakakatiwala nilang tao, bagman, operator, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ay nagsalita na 100 bilyong piso ang binigay niya kay Presidente Marcos at kay Speaker. Ngayon, imbis na sagutin ng detalye, ano itong sinasabi ni Zaldico? Bata mo! Imbis na sagutin ng detalye na hindi totoo yan, ang perang yan ay napunta dito. Ito ang ebidensya. Ang sinasabi, ayoko nang pansinin yan and I don't even want to dignify the statements of Zaldico. Hindi po yan ang hinahanap nating sagot. Ang gusto nating malaman, nagnakaw ka ba o hindi? Ang gusto naming malaman, pinagtaksilan mo ba ang Pilipino o hindi? Sinabi mo, paglilingkuran mo kami. Yung video mo, lunita yun. Sinabi mo na bubuuin mo at iyuyunayin mo ang bansa at aangat sa kahirapan. Hindi, yun doon sa ano. Pero bakit sinasabi? Ha? Nung katiwala, Sa It's Shrine. Batman, Lunita, wala na. operator, Sumunod na nag-trending. na hindi rin yun ang ginawa ninyo. Inutusan nyo daw siya Wala na sunod si Lunita. na mag-insert ng 100 bilyong piso at para makinabangan nyo ang 25%, 25 billion pesos. Yung live ko, 30. Kaya naghihirap ang Pilipino.
Dahil ang mga negosyo nag-aayusan, nag-aalisa, nagsasara. Kaya walang trabaho ang tao. Dahil grabe ang korupsyon. Magdadala ka ng negosyo, mamumuhunan ka, hihingan ka ng 40, 50, 25% na lagay. Bukod pa, dun sa ninanakaw nila, sa pondo mismo, ubuwis ng bayan. Yung mga namumuhunan, umaalis ng bansa. Kaya ang Pilipino, walang trabaho. Walang pera. Naghihirap, binabaha. At ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Hindi. Tapos, sasabihin nila, huwag tayong mag-rally. Talayin natin. Mga kababayan, Tsagaan nga natin. ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nagmumula sa tao. Ang pinakadahilan ng kanilang pagkakaupo sa gobyerno dahil ibinoto sila ng tao. At ang kapangyarihan yan na ating pagpili sa kanila na iboto ay kapangyarihan din na pwede natin bawiin ang ating tiwala sa kanila. Naintindihan mo, the power to elect brings with it the power to reject. Ibig kong sabihin, kung pagtataksilan mo ko, break na tayo. Parang shota na din, di ba? Kung wala nang tiwala ang tao, wala na kayong mandato. Wala na kayong kapangyarihan. Dahil yung sinabi nyo, niloko nyo kami. Kaya dapat ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Yan po ang sinabi ng batas. At kung meron kang hiya at natitirang dignidad sa iyong pagkatao, kung wala kang tiwala ang taong bumoto sa iyo, umalis ka na dyan! Umalis na! Gusto ko pong linawin sa inyo na walang legal na batayan, Yung na illegal or unconstitutional ang manawagan ng resign. Wala! Dahil doon mismo sa saligang batas, nakalagay na pag nag-resign ang mga pinuno o ang pinuno, merong pumapalit kaagad. Kung bawal magsigaw ng resign, edi dapat inilagay sa batas na bawal mag-resign. Hindi naman. Makapal lang ang inyong mukha at mahilig kayo ng bendalo. Alam niyo, bawal magmura. Si magmumura. Ako hindi, pastor ako. Pero mga kapatid, mga kabayan, hindi rebellion, hindi sedition, ang pagtitipon at pagsasalita ng ating nararamdaman at kung ano nasa ating mga isip at pagpoprotesta sa korupsyon sa gobyerno. Ito po ay hindi rebellion, subalit isang reforma para sa bayan na sinira na nila. Ang ating protesta ay para ipanumbalik ang kaayusan
ng isang pamahalaan na magpapatakbo ng isang bayan para bawat Pilipino, pati anak ninyo, lalaki na may pag-asa umunlad dito mismo sa Pilipinas. Subalit, imbis na gawin ang kanilang trabaho, imbis na pagsisihan ang kanilang mga ginawa, nagtatakipan pa. Pinatatahimik ang mga witnesses. Nasaan na si Orly Gutesa? Pinatitigil ang mga pagtinig. At pag ang itinuturo, DPWH contractor, DPWH district engineer, DPWH secretary at mga kontraktor, agad pinaiimbestigahan, agad pinauhuli. Pero nung nagturo na si Sandy, na si Bongbong at si Martin, teka muna, paimbestigahan natin yan at magkaso muna kayo. Samantalang nung naglabas ng destabilization list or chismis list, si Montulfo, alam niyo yung destabilization list? Chismis list yun. There's no such thing. Nagtrabaho ako sa gobyerno, walang klaseng destabilization list na tinataalan mga sundalo yan. Meron lang mga tao na binabantayan pero walang listahan. Kaya tawag ko ron chismis list. Nung maglabas ng chismis list, ang isang pribadong tao, kagad pinaiimbestigahan ng palasyo sa AFP. Samantalang, nung magsalita si Saldico, Bachman, tao nila, most trusted, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, na sila ay sangkot sa nakawan. Ang sabi nila, abay patunayan mo muna yan, mag-file ka ng kaso para totoo. Bakit ganon? Pag dismiss, papatulan, pag totoo, pipigilan. Dahil meron silang double standard. Pinagtatakpan ng katotohanan para manatili sa kapangyarihan. Papayag mo ba kayo nun? Buntutan ko ng konti yung sinabi ni Jimmy. 2013, kasama ang bansang Pilipinas, kasama ang Iglesia ni Cristo, kasama ang mga Ebanghelyo at mga Katoliko, pinangunahan po ng inyong lingkod ang pagkasampa at pagkikwestiyon ng legalidad ng pork barrel system, PDAF at DAP sa Supreme Court. Nanalo po tayo sa kaso, 14-0, tinawag na Belgica ruling. Bawal na ang pork barrel sa budget. Akala natin noon, makakawala na ang ating bansa sa manipulasyon ng mga politiko at pagkanakaw sa budget. Ang hindi natin alam, unti-unti pala nila ibinalik ang sistema at ngayon, lumikha na ng mas malaking monster na ang tawag natin ngayon, flood control scandal. Bawal na ang insertion dun sa ruling ng Belgica. Pero yon, bilyong-bilyong piso ini-insert sa budget. Bawal na ang ginagawa pa. At nais ko pong ipaalala sa inyo na pag binasa niyo ang kasaysayan na sa tuwing pinagtataksila ng taong bayan, tumatayo ito upang ipaglaban at bawiin ang kanyang kasarinlan. At sa isang mapayapang pagkakataon at pamamaraan, napapaltan ang namumuno sa kahit na anong bansa. Nakita natin noong 1986, nagtipon-tipon ng mga Pilipino, napaltan ang Rene Marcos Sr. Nakita natin 2001, nagsama-sama ang mapayapa ang mga Pilipino, napaltan ang korap na pagpresidente. Nakita natin sa Chile,
sa Indonesia, at sa iba't pa parte sa Amerika, tuwing nagtitipon-tipon ang Pilipino, ang tao, nagkakaroon ng pagbabago. Kaya po tayo ngayon. Mula na. Bilang pangwakas, yan pong ulan na yan ay padala ng Panginoong Diyos para tayo ay pagpalain at bibigyan tayo ng katagumpayan ngayon. Mga kabatang kababayan, kaya payong lang po. Labas ang mga payong! Mahilig ang mga crocodile sa ulan. Kala ko lang tayo. Mga kabayan, ito po, tapos na po ako. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. At tatanong ko sa inyo, ano ba ang dahilan nyo pag kayo nandito? Bakit pa kayo nandito? Katarungan, transparency, accountability, at kung gusto nyong pababayin kung sino bang pabababayin ninyo, yan ay karapatan at kalayaan ninyo. Ang huli, tapos na po ako. Umulan. Break na tayo, bigyan. Ayaw mo mag-resign, okay lang sa akin yun, wala akong magagawa. Pero yung wala na akong tiwala sa iyo, break na tayo, akin. Walang masama. Ang akin po hinihingi. Ilabas mo yung lahat ng dokumento, hayaan yung isang malaya at bukas sa investigasyon. Pangalawa, ibalik niyo po lahat ng pera. Hindi po ninakaw. Pangatlo, yung mga nagpo-protesta sa korupsyon, huwag niyong harasin, kasuhan at talunin. Kailangan natin yun! Taas po ng malayang Pilipino! Malaya kami! Sa aking isip, puso at bibig! Huwag mo magpigilan ang kailangan ko! Kaya gusto ko pakiusap at nakikinig ng ating mga kasundaluhan. Ako po ay isang sundalo. Ako ng national hero na sundalo. One of the most decorated Philippine soldiers in the Philippines, Colonel Antonio Banta. Mahal ko ang sundalo. Pero, para hingyan nyo kami, Nagtago sa halaman. ng tao, maraming. Para talaga makita nyo, at marinig nyo, ang dami ng tao. Kalabisan na po yan. Social media, time na po ngayon. Kung gusto mo ninyo malaman ang tunay na damdamin ng Pilipino, mababasa nyo sa social media at media. Ang daming gustong pumunta rito na walang pera dahil sa walang iyong pagnanakaw ng gobyerno. Ang daming gustong pumunta rito pero natatakot dahil tinatawag ng gobyerno. Kung gusto nyo po malaman tunay ang damdamin ng tao, basahin nyo ang media at social media, malalaman nyo na. Paalala ko sa inyo ng inyong mandato.
hindi ko sinabi na saling yung batas at anong batas na bago kayo kumampi, kailangan maraming tao. Ang sabi, protektahan niyo ang tao. Ano po? Pinapalasumas ba ang tao? Pinagkalakawan ba? Pinanakot ba ang pera at trabaho pinabukasan ng ating lahat? Sino mas malakas? Gobyerno o tao? Sino ang kailangan ng proteksyon? Gobyerno o tao? Saan ang galing ang kanilang kapangyarihan? Sa gobyerno o sa tao? E nasaan kayo? Kailangan po natin magsama-sama. Ano kaya namin gawin? Tinatakot ako ang huli. Tinatakot eh. Ngayon, meron kayo tumuli. Ito, pinakauna ko. Naglilingkod kayo sa bayan. Pinaglan ng kapatid na ito. Sana po, Tatlo na yun. pag-isipan nyo mabuti. Hindi ko sinasabi na may gawin kayong illegal. Doon sa... Hindi ko po gawin nyo ang legal. Pagpihan nyo ang tao. Pagpihan nyo ang estado. At tawagin yung mali ang mali. Mahal nyo na talaga ang bayan. Mga kaibigan, huli na. Manalangin po tayo. Ang laban natin ito, mabigat to. Kalaban mo, gobyerno, kalaban mo, presidente. Hindi natin kaya to kung tayo-tayo lang. Pero pag nanalangin tayo, at kumilos ang Diyos para sa ilang mga gulaya na babagsak sa harap kinabihin. Parang si Bingbing. Bindong ba yung mukha Ang niya? Diyos po ang aming pag-asa sa Asawa ni Manuel. tayong mananampalataya. Iwanan, wala tayong illegal na ginagawa dito. Wala. Kahit ang Pilipino, kahit ang kulay, isang Pilipino. Nalangin po tayo. Panginoong Diyos, kayo po natin umili. Sa iyong puso, talagang tumawag tayo sa Diyos. Panginoong Diyos, sa may akda at hari ng langit at lupa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat at tunay na pinuno ng lahat ng bansa. Lumalapit po kami at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami at humihingi ng tulong para sa aming bayan. Panginoon, parusahan mo ang mga magnanakaw at abusado sa gobyerno. Alisin mo sa pwesto ang mga tao na nanggigipit at nagpapahirap sa Pilipinas. Bigyan niyo kami at ang bawat isa ng proteksyon at katalinuhan at takas ng loob at gabayan niyo po kami. Dalangin namin o Diyos na konsensyahin niyo ang mga namumuno at gawin nila ang mga. At sila ay magbitiw kung kinakailangan nilang magbitiw. At hayaan na magkaroon ng pagkakataon ang aming bansa na magkaroon ng bagong kaayusan na magpapaunlad sa aming buhay. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. Lahat ng tao rito, wala pong masasaktan, walang magkakasakit, walang mamamatay. Ang pulis at sundalo, inyo pong ingatan, pagpalain, bigyan ng atin. Wala po kaming inaaway, kami po ay nagpuprotesta sa kanila. Salamat sa pagkakataon at inihiling namin ang ulan ng iyong kapilihan at paramihin ang mga tao na mapupunta rito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi namin, Amen at Amen.